May isang kultura ang mga Pilipino na hanggang sa ngayon ay ating daladala at gamit-gamit, lalo na sa mga panahon ng mga kagipitan o mga trahedya man. Ito na ang mga kaugalian ng mga Pilipino na hindi na mawawala sa ating buhay. Mayaman ka man o mahirap, may ganito tayong mga katangian na hindi mawawala. Ang aking tinutukoy ay ang salitang bayanihan. Marinig mo pa lamang ang salitang bayanihan ay napapangiti ka na at matutuwa ka sa gusto mong malaman at gusto mong gawin. Sa video natin ngayon, atin alamin ano nga ba ang naging kasaysayan nito at bakit laganap pa rin ito sa ating bansa na nadadala pa rin natin ito sa ibang bansa. Tara, atin tuklasin ang histeryo ng bayanihan. Simulan na natin. Histeryo. Ang mga Pilipino ay mga likas ng matulungin sa kapwa kahit walang-wala na nga pero nakakapagbigay ka pa rin kahit konting bagay lamang. Ang bayanihan, ang salita na meron tayo mga Pilipino ang nagbibigay ng diwa sa atin na handa tayong tumulong sa kahit anong paraan hanggat kaya natin. Ang ibig sabihin kasi ng bayanihan ay bayan o komunidad na tumutukoy sa isang tradisyonal na gawain kung saan ang mga miyembro ng isang komunidad ay nagkakaisa at nagtutulungan upang matupad ang isang partikular na layunin o proyekto. Sinasabi, ang pinagmulan ng bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga Pilipino sa pagbubuhat ng bahay kubo. Ito ay yung paglilipat ng bahay sa ibang pwesto at bubuhatin ang bahay kubo ng maraming tao at nagtutulungan buhatin ito para madala sa lilipatang lupa. Isa na ito sa mga tradisyonal na gawain ng mga Pilipino mula pa sa ating mga ninuno pa. Sa katunayan, ang bayanihan ay hindi lamang sa pagbubuhat ng bahay kundi sa pagbubuhat ng buhay. Ibig sabihin, pagtutulungan sa takbo ng buhay o puno ng buhay na naglalaman ng kahulugan ng pagkakaisa. Ang kultura kasi natin ay nasanayan ng tumulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan at lalo na sa panahon ng mga trahedya na madalas mangyari sa ating bansa. Halimbawa na lang ang pagkakaroon ng matinding pagbaha sa mga lugar na naapektuhan. Sigurado, hindi lamang ang mga gobyerno natin ang tutulong, kundi kahit ang mga maliliit na individual na mamamayan ay handang tumulong. Tutulong sa pisikal, pinansyal at lalo na sa espiritual na aspeto para lang maibigay lamang ang tulong na kakayanin nito. Marami nang napatunayan tayong lahat. May mga kwento tayong kayang ibahagi sa iba kung paano tayo tumulong. At marami na ring ibang lahi ang humahanga sa ating kultura kung paano tayo magpahalaga sa iba. At ang isa sa mga kinahangaan sa atin ay ang pagiging hospitality natin sa kapwa Pinoy man o sa ibang lahi at talagang ipinapakita natin ang pagtanggap natin sa kanila. Kapag may mga kakilala tayong hirap man sa financial, gagawa tayo ng paraan para lamang makatulong. Maraming nagbibigay sa pamamagitan ng mga donasyon o lalapit sa mga taong may kaya na alam naman natin na handang tumulong rin. Noong panahon ng pandemic, nagkaroon din ng iba't ibang bayanihan noon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain sa bawat pamilya. Ang iba naman ay gumagawa na ng pantry na ilalagay sa kalsada at kung sino man ang nais kumuha nito ay maaari, pero may limitasyon nga lamang ito. At marami pa tayong makikitang paraan sa pagtulong sa ibang tao na hindi na mawawala sa ating mga Pilipino. At ang isa sa mga hindi ko malilimutan na nagawa ng ating bansa na tumulong ang ating bayan ay yun yung mga taong biktima ng Holocaust.
Ang Holocaust ay ito yung mga bawal na eksperimento na ginawa ng mga Nazi sa mga Hudyo na ngayon ay alam na natin tawag sa kanila ay ang mga taga-Israel. Na hanggang sa ngayon ay lubos pa rin nagpapasalamat sila sa ating bansa sa ginawa ng dating Pangulong Manuel L. Quezon sa pagtanggap sa kanila upang manirahan sa ating bansa. At tinanggap nga natin ng mga Pilipino at binigyan sila ng lugar na pwede nilang matirahan at magsimula muli ng panibagong buhay hanggang mabuo muli nila ang kanilang lipunan. Alam niyo ba na meron tayong isang national artist na nakagawa ng isang larawan ng bayanihan? At ito nga ay si Carlos Botong Francisco. At talagang kilalang kilala ang kanyang likha na pinamagatan pa nga niyang bayanihan na nagpapakita ng kulturang Pilipino. Ang bayanihan ay nagtuturo ng malasakit sa kapwa-tao na ito ang nagsisilbing paalala na ang mga Pilipino ay mayroong likas na malasakit sa kapwa na handang tumulong kahit anong oras. Ang diwa kasi ng bayanihan ay nagpapakita ng katatagan sa mga Pilipino kahit sa anong pagsubok na kinakaharap nito at handang bumangon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng komunidad. At ang bayanihan ay simbolo ng mga Pilipino at isang napakahalagang kultura nito sa ating bansa. Isa ito sa mga tatak na Pilipino ka na tunay na matulungin at marunong rumispeto sa iba, handang tumulong kahit mahirap lamang. Sa konting tulong mo pa lamang, isa ka ng tunay na bayani. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?